naisipan kong bisitahin ang naabandong lupa at bahay ng aking ina, ay ura-urada akong bumiyahe papuntang Lipata. 3 oras din ang biyahe mula beach papuntang Panukulan, sa bayan ng Panukulan. So 3 oras ang biyahe nitong dagat na ito bago ako makaabot sa bayan ng Panukulan. At sa wakas guys, sa 3 oras na biyahe, sa wakas naabot na namin ngayon ang Pulilio. Nakadaong na kami dito sa Pulilio, kaya pabiyahe naman kami paakyat ng bundok. At bibilang naman kami ng 2 oras mahigit, dahil malayo-layo rin yung papunta doon sa aming bayan o barangay. At sa kahabaan ng aming biyahe ay ito nga, inabot kami ng ulan, kaya panandalian kaming sumilong dito sa nakita naming kubo. No, wala naman siyang tao, kaya nakisilong kami dahil sa kami ay pagod, mahaba ang binyahe, tapos ay sumulong sa tingkad ng araw at mauulanan, ay magkakasakit naman kami, kaya panandalian kami sumilong dito sa nakita naming kubo-kubo. Sabi ko pwede kitang bigyan, ay hindi naman daan lang. Nabayaran sa sasar yan. At buti na lang ay nakadating na kami dito sa bahay ng aking pinsan bago kami abutan ng ulan. Ayan, tingnan nyo talaga guys. So, basa ang kalsada. Kauulan lang yan. At kakadating lang din namin. Magandang tumira dito kung ikaw ay may inaasahang lupain, inaasahang sakahan, kuprahin, at meron kang konting pang business dyan, mga tinda-tindahan, ganun baga. Ay, pero kung wala naman, ay napakahirap tumira sa ganitong probinsya na tatawid ka pa ng isla. Ayan, nakita nyo, bundok talaga, mga niyugan yan. Ilang pinagkakakitaan ng mga nakatira dito, namin na nakatira dito. Kundi yung magtanim, mag-harvest ng niyog at magtanim ng palay. Siyempre magtanim din ng ibang pang-ulam or pwede rin maibenta tulad ng saging, balinghoy, ganyan, gabi. Basta lahat na mga gugulayin na pwedeng ibenta at meron ka namang espasyo para magtanim, ay itanim mo na ng itanim. Itinatanim na namin dito ng itinatanim kahit anong klaseng gulay, dahil yun lang naman talaga ang dapat para makalibre sa paulaman lang, dahil napakamahal ng bilihin din dito at napakalalayo ng tindahan dahil isla nga. So mamimili ka pa ay doon sa bayan, tatawid ka pa ng dagat. So ang kailangan diskarte mga tao dito ay bibili na ng maramihan, 1 month budget na para makatipid sa pamasahe, diba? Dahil mahal ang pamasahe, mahal din ang bilihin, kaya nagtatanim talaga, masisipag ang mga tao dito magtanim ng mga gulay. At ito ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon sa Panukulan, dito sa Barangay Lipata, dahil dito ako nakatira. At ngayon, kaya ako nandito, kaya ako tumawid, ay dahil dito sa bahay ng aking magulang. Dinalaw ko dahil ilan taon na siyang wala nakatira mula nung pumanaw akin na. So ito yung dating ilog, ito yung ilog. Ngayon ay medyo malabo na yung tubig at saka medyo marumi na rin, hindi katulad ng dati na malinis yan, naliliguan namin. At syempre ayan na nga, napabayaan na, puro na damo yung paligid. So ito yun, papunta ito sa amin, napakadamo na. So ginaguide lang kami nung isang hindi ko kilala pa siya,
Balitauhan siya ng aking pinsan, kasama ko yung aking pinsan dyan. So ginaguide niya kami papunta doon sa bahay dahil hindi ko na alam yung daanan papunta doon kung saan, dahil sa sukal nga, ayan masukal na yan, talagang damon-damo na. So ito siya, ginaguide niya na lang kami papunta. Nakalimutan ko na talaga yung daan dahil wala na. Ayan o, tinan nyo guys, ang damo, yung ilog o ang labo na, halos maiiga na yung tubig, madumi na pati talaga, hindi na pwedeng kunan ng mga suso dahil sa madumi. So ayan, nauuna yung naghahatid sa amin papunta dun sa bahay namin, sa bahay ng nanay ko. Kung sana, nakakala ko kasi nadadaanan yung bahay ng tiyan niya, hindi hiram na kita. Kung siguro ako lang mag-isa ang pupunta dito sa bahay namin, ay talagang ako'y maliligaw kasi halos puro damo na. Ayan o, nag-guide sa akin, talaga namang nawawala na siya sa damuhan, taas na ng damo, halos sintaas na ng tao. Talagang ako'y maliligaw na sa daan na ito dahil talagang wala na talagang matanong na daan kundi puro damo na. Halos kasi ilang taon din ito napabayaan. Hindi na patabas, hindi na asikaso mula nung binaba ang nanay ko dahil siya ay nagkasakit na stroke. Hindi na naasikaso itong lupain niya. Kaya napabayaan na talaga, nagtaasan na ang mga damo. Kaya ito, ramdam ko na. Natatandaan ko itong pataas na ito. Ito'y papunta na sa bahay. Kaya konti na lang at masusulit na yung pagod. Makikita na namin yung nipisa ko yung bahay. Ayan, konti na lang talaga at naayan na sa itaas ang bahay ng nanay namin. Itong nyug na to, natandaan ko yan eh. Yan nyug na yan ay matatanaw na yung bahay ng nanay ko. Kaya konti na lang talaga. Mahirap man talaga umakyat, paakyat dito dahil pabundok yung yung pinapupwestuhan ng bahay namin. Ayan na yung bahay. Talaga nakaka-excited at nakakalungkot makita na ganito na itsura ng bahay namin. Malungkot, tahimik, puro damo, madilim. Wala ngayon, puro buko. Wala sino nagpupula dito? Kayo na. Anong buwan siya nagkupra? Hindi ko matanda. Sabi ko, parang nakakatapos natin ang bagay na yun. Sabi daw, ano narinig ako ata mo? Sabi ay, may kumahan, hindi daw, kayo magagas lang, kumahan mo. Alam, di mahinang laglag. Ganito na pagmasdan ng isang bahay na walang tao at parang na-abandon na talaga. Ganito na siya pagmasdan, malungkot, maalikabok ang bahay, madamo. At ayan na po yung bahay ng ang aking nanay ay pinapasok na nung mga damong baging. So kailangan ko siyang tabasin. Pati hanggang upuan niya ay may mga damong baging na. Yung damo na yan ay yung sinasaboy sa nyugan. Kaso expected namin na pag nagsabi kami ng ganyang damo ay kukunti na yung mga damong tumataas. Mali pala, kumbaga nakadagdag pa siya sa damo na puproblemahin namin sa nyugan. Kaya ito nga nangyari, madami nang tatabasing damo. At ito na nga, pinasok ko ang loob ng bahay na aking nanay, unang bahay namin. Ito nakakalungkot, madilim kasi hindi mabuksan yung mga pinto, kaya medyo madilim dito sa baba. So may second floor ito. Ito yung baba. Kaya ganito naman tong bahay na to, hindi natapos. Siya ay na-stop kong ipagawa, na-stop kong pagawain yung mga nagtatrabaho dito sa bahay kasi nga nagkasakit ang nanay ko hanggang sa pumanaw siya. So 2 taon siya na-stop. So hanggang ngayon hindi ko pa rin siya pinagpapatuloy kasi wala na siyang tao, wala na akong mapag-anuhan ng
mapagkatiwalaan sa materyales na bibilhin. Kumbaga wala mag-aabyad para magawa itong bahay na to. So mula nung pumanaw ang aking ina, ay napabayaan na ng tuluyan itong bahay, hindi na natapos gawin. Kaya ito na, ganito na lang siya. So ngayon ito, bubuksan ko yung at ito naman yung susi ng ating kwarto. Nakikwarto na gamit. Ito ay kwarto na aking ina. Para makita dito itinambak yung mga gamit namin. Mahirap kasi hindi ko maiwan nung siya bumaba para ipagamot. Dito lahat inimbak yung mga gamit. So suspected ko na ito ay napakaraming ipis, binahay ng mga ipis, ng daga, baka sinira na ng mga daga yung mga damit, yung mga gamit namin. So madilim sa loob, hindi ko masilip lahat kasi madilim nga dahil nakasarado yung mga bintana niyan. So ito no, nabuksan ko na, ito na yung tumambad sa akin. Ayan, kalat-kalat, sabog-sabog ng mga gamit, wala nang yung ibang gamit, sinira na ng mga daga, pati yung mga damit. So yung iba namang gamit ay na-save ng anak ko, na ilabas niya to at inuwi niya doon sa bahay niya. So ito yung mga natira, sabog-sabog at parang hindi ko maintindihan kung bakit ganito, sabog-sabog talaga siya. So nakakapanghinayang na nagpundar pagkatapos ay nauwi lang din sa lahat sa wala. So ito, meron akong generator dyan sa baba, nakita nyo naman. Merong pang makina para sa hand tractor. Meron kaming speaker na malaki, may TV, kompleto naman sana sa gamit, kaso nga ay na i-dispatch na isa-isa dahil walang magpapaandar, walang magpapagana dahil wala nang tao. So nai-stock lang siya, nasasaya, nasisira. So ganito na lang yung kinuha ko na lang itong loob para malaman ko kung ang sura ko na pwede bandalahin, may uwi ko ng impanta. Kaya binuksan ko itong kwarto para yung pwede pa ay kukunin ko at ilalabas. Kung napapansin nyo ay may bahagi ng kwarto na madilim kasi yung bintana ay hindi mabuksan, kaya madilim siya. Ito ay katanghalian tapat pero madilim sa loob dahil hindi mabuksan yung isang bintana at yung isa lang ang nabubuksan. Kaya ayun, hindi namin makita ng maayos lahat ng gamit sa loob kasi nga sa dilim nito. Ay, pinagarbis Ayan, nagarbis oh. Ayan mo. Pinagarbis ang pinya mo. Yung maganda pa naman, malinis pa rin oh. Ayan yung lugan. At thank you po sa inyong suporta at patuloy na pagsubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa aking video o sa aking channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Hit mo na rin ang bell notification para ma-update ka ni YT o ni YouTube pag may bago tayong video. Thanks for watching!